dahil sa digmaan na to. Pero kailangan kong protektahan ang kaharian laban sa mga nagbabalak na wasakin ito. Kailangan ko nang tapusin agad itong digmaan na to para hindi pa madagdagan ang dami ng mga kawal na masaktan at mawalan ng buhay. San ka ba banda, Haring Bagwis? At ikaw ang gusto kong makalaban at wala namang binatbat itong mga kawal mo. Ako na ang maghahanap sa'yo at huwag ka magtago sa akin, Haring Bagwis, at ipapatikim ko sa'yo ang bagsik ng aking lakas. Sobrang dami ng kalaban ng mga itim na dragon. Mukhang mapapasobo ako nito sa labanan, pero kailangan kong gawin ang nararapat. Hindi pwedeng ang mga itim na dragon ang magwawagi at manganganib ang buong kaharian. Kailangan kong lumaban sa abot ng aking makakaya. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan. Kahit isang itim na dragon ang makalapit, kahit sa pintuan man lang ng palasyo. Aalay ko ang buhay ko para sa Inang Reyna at para sa lahat ng nasasakupan ng kaharian na manatili itong ligtas sa kamay ng mga itim na dragon. Nakita na rin kita sa wakas, Haring Bagwis, at akala ko nagtatago ka sa akin. Kailangan na nating tapusin to at maglaban na tayong dalawa. Yan din ang gusto kong mangyari para malaman na kung sino sa ating dalawa ang pinakamalakas. Hinding-hindi ko hahayaan na manaig ang iyong kasamaan. Kailangan kong mapalitan ang mga laman ng ballot box na to at dapat pabor lahat para kay Don Pakundo. Labag talaga sa loob ko ang gagawin kong ito, pero talagang gipit ako sa pera at malaki yung inaalok na pera ni Don Pakundo. Kailangan ko yung pera para sa pagpapa-opera ko sa aking anak, kaya wala na akong ibang pwedeng gawin kundi pumayag sa alok ni Don Pakundo. Sana'y mapatawad mo ako, Mang Nestor, sa gagawin ko. Alam kong mabait kang tao at ikaw yung nararapat manalo. Teacher Amor, narinig kita sa iyong sinasabi kanina. Huwag mo sana ituloy ang gagawin mo at labag po yan sa batas at sa Panginoon. Alam ko yun, Teacher Jean, pero kailangan ko talaga ng pera ngayon para sa pampa-opera sa aking anak na si Junjun. Okay. Kung yun lang ang problema mo, Teacher Amor, pwede kitang pautangin ng pera pampa-opera sa anak mo. Huwag mo lang gagawin yung binabalak mo. Salamat talaga ng marami, Teacher Jean, at labag naman din talaga sa loob ko yung paggawa nito. Hindi ko na itutuloy. Malamang ang laki na ng agwat ng bilang ng boto para sa akin kumpara kay Nestor dahil pinapalitan ko lahat ng bumoto sa kanya. Kawawang Nestor, walang kaalam-alam. Akala niya siguro may laban siya sa akin eh. Sobrang matinik tong pag-iisip ko. Walang kahit sinong tao ang tatanggi basta tungkol sa pera eh, ang laki. Kaya yung in-offer ko sa mga teacher na pera. Mamaya na matatapos yung bilangan ng boto, pumunta ka dun sa City Hall at alamin mo kung ilan yung lamang ko. Tay, mukhang magsisimula na yung balita sa TV kung sino ang mga nanalo sa election na. Mukhang kinakabahan ako, anak, kung ano yung magiging resulta. Huwag kang kabahan, Tay. Manalig ka lang at alam kong ikaw talaga mananalo. Pinapalakas mo talaga yung loob ko, anak. Mabuti naman at sinamahan mo ako dito. Mukhang tagilid ata yung bilang ng boto ni Don Pakundo. Akala ko ba ginawa na niya ng paraan? Yang ang laki ng agawat ng boto ni Mang Nestor laban sa boto ni Don Pakundo. Mukhang kailangan ko ata siyang tawagan para malaman niya ang resulta. Eto na, Tay. Sasabihin na kung sino ang nanalo at tatanghaling bagong mayor. Sana nga, anak, at maganda yung magiging resulta sa botohan, pabor sa akin. Ito na po yung inaantay ng lahat ng mga mamamayan ng lungsod ng Esperanza kung sino yung tatanghaling bagong mayor. Ayon sa nakuha naming impormasyon galing mismo sa Office of the Comelec, ang bagong mayor ng Esperanza ay walang iba kundi si Mang Nestor. Congratulations po sa newly elected mayor ng lungsod ng Esperanza na si Mang Nestor at ngayon dumako naman tayo balitang sports. Narinig mo ba yun, Tay? Ikaw yung nanalo bilang bagong mayor ng Esperanza. Oo, anak, rinig na rinig ko. Salamat sa Diyos at dininig niya ang aking mga panalangin. Hello, Don Pakundo. Masamang balita po. Parang si Mang Nestor po yung mananalo ngayon bilang bagong mayor. At ang laki po ng lamang ng boto niya. Ano, paano nangyari yun? Imposible yung sinasabi mo sa akin ngayon na si Nestor yung mananalo bilang bagong mayor dito sa lungsod. Ang dami kong binayaran ng mga guro para lang baliktarin yung resulta ng eleksyon. Parang ako pa ata yung nadaya, ah! Ha?